At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang nagbabagang balita ang kinumpirma ngayong araw. Si Pangalawang Pangulo VP Sara Duterte ay nakatakdang pumalit bilang pansamantalang Pangulo ng bansa bunsod na umano'y lumalalang kondisyon sa kalusugan ni President Kuting ng Norte Jr. Ayon sa isang opisyal na pahayag mula sa Malacanang, si Kuting ay kasalukuyang sumasailalim sa medical observation matapos makaranas ng matinding pagkapagod at serye ng hindi pinangalanang komplikasyon. Protocol, si VP Sara ang pansamantalang humalili sa kanyang mga tungkulin bilang Pangulo habang ito'y nagpapagaling. Samantala, ikinagulat umano ni unang ginang Lizata Nasmags ang biglang anunsyo. Ayon sa mga ulat, agad siyang bumalik mula sa isang pribadong biyahe upang personal na alamin ang kondisyon ng Pangulo. Wala pa namang opisyal na pahayag mula sa kanya sa ngayon. Nagpahayag naman si VP Sara ng paninigurong mananatiling matatag ang pamahalaan sa gitna ng sitwasyon. Aniya ay pagpapatuloy natin ng mga nasimula ni President Marcos habang siya ay nagpapagaling. Inaabangan na ngayon ng sambayanan ng susunod na updates mula sa palasyo. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Mga kinakatakutan natin na mangyari ay posibilidad na mangyayari na. So ano nga ba itong mangyayari na ito na kinakatakutan ho nating lahat? Oo, at ito pag-usapan ho natin. Ito ay konektado rin po sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At ang pinakaano ho dito, ito trending ngayon na di umano ay dayaan sa pagboto ng mga OFW online voting ay nagkakaroon daw di umano ng dayaan. Grabe na to. Ito yung sinasabi ko nung nakaraan eh. Alam nyo, ewan ko ba sa Amerika, sa ibang bansa, hindi ko lang talaga alam bakit ayaw i-adapt ng ng Pilipinas yung strategy ng botohan sa ibang bansa katulad na lang sa Amerika. So doon kasi hindi naman din talaga walang online voting ho doon. Dito lang ho yan nangyari sa atin, anak ng teteng. Ang pinakamalupit pa rito, online voting, tapos hindi pa talagang 100% na nakakasiguro ka na talagang yung binoto mo ay talagang masusunod. At ito nga, may mga video tayong mga panoorin at may ano nga rin po, may tawag dito, may explanation. Ang COMELEC mapatungkol ho dito sa issue na to. At ito, mga kapatid nating Muslim, tinawag na makapal lang muka ni Marcos Jr. Grabe naman oh. At ito si Attorney Lambino nagkubigay komento na rin nga po dito sa nangyayaring dayaan. So ito muna bago ang dito muna tayo sa mga video na nakita natin sa social media na kung saan ay nagkakaroon nga ng dayan. So dito muna tayo sa yung mga video na yun. So unahin ho natin etong video na to. Mga kababayan, alarming talaga ito kasi binoto niya lahat PDP. Itong OFW na si Jefferson na taga Singapore. Ito ang kanyang binoto lahat. Dinagdagan lang niya si Villar at saka si Amy Marcos. Pero yung 10 PDP na straight po ay sinulat, inilista niya sa kanyang balot. Pero ang naging resulta po mga kababayan ay iba. Tingnan nyo po. Ang lumabas si Dringo Nanay Mimi, makabayan, Duringo. Ano yan? And then Pacquiao Manny Pacman. Itanan niya si Pacquiao. And then si Brosas Arlene, Naku po. Oo, ang mga lumabas puro mga Bayan. Ayan, si Kerubin, Ariel, iba ang mga lumabas mga kababayan. Soto Tito, ayun po, Casino Teddy, mga
makakaliwang grupo, delikado to. And then, sa Dula or Ana, independent, mga kababayan. So, yun ang mga resulta sa kanyang ang paglabas sa kanyang, niya sa kanyang QR code, mga kababayan. Kaya sa ating mga kababayang OFW, double check po ninyo ang inyong mga QR code para malaman kung ano ang resulta, mga kababayan, kagaya nito. Naku po. O iba ang resulta. Kasi ang binoto niya, mga kababayan, is straight PDP laban. 10. Itong 10 PDP laban. Dinagdagan lang niya si Camille Villar at saka si Amy Marcos. Bago lang po kasi tinaas po ito ni Senator Robin Padilla, si Amy Marcos, at saka ito kay si Camille Villar. Si Camille Villar, nakita natin, no? So, yun po ang niya. Ngayon ang nangyari, iba po ang lumabas sa kanyang resulta. So, alarming ito, mga kababayan. So, Hindi, talagang alarming to, alam nyo. Kasi, unang-una, dapat, kasi nga, ang nakalagay doon, check voting. So, kapag namili ka ng boto, tapos, pag tinignan mo, ang lumalabas, puro yung mga makakaliwa. Sila Brosa, sila Teddy kasi, Teddy Carreño ba yun? Basta yun, yung mga partido ni ni Congressman convicted Castro Lipad. So yun po yung mga lumalabas. So hindi ko talaga mapagtanto ako kasi hindi naman tayo IT, wala man tayong alam sa IT, no? Pero nakakapagtaka na bakit doon nakaprogram? Bakit yung program hindi inayos? No, bakit yung program hindi inayos? Pero yun nga, may live si Attorney Turion sa Banateros, pero pagtapos ng video ko, puntahan nyo. May sinabi siya dun kung ano yung mga dapat nyong gawin, mga OFW. So, alam nyo, hindi lang yung video na yan, marami pa. Dear Comelec, ito pa, po ang result ng aking boto kasi iba po yung lumabas. Ito yung isa sa mga nag-trending na ito ay bumoto tapos straight PDP laban. So nagdagdag lang siya ng dalawa. Tapos ito yung lumabas. So panoorin natin. Dear Comelec, pakicheck naman po ang result ng aking boto kasi iba po yung lumabas compare doon sa binoto ko. Yan po yung screenshot. Ayan, So dito, may kita ho natin Jimmy Bondoc, De La Rosa Bato, PDP Laban, Bongo Go, PDP Laban, Hinlo JB, Lambino Raul, Marcoleta, Matadok, Kibuloy Apollo, Rodriguez, Attorney Big, at Philip Salvador. So yan po yung mga binoto niya, ha? Mukhang kakaiba, Kakaiba po talaga yung lumabas. Arellano, Ernesto, hindi ko po yan binoto. Ayan guys, so mukhang may magic na naman itong result. Bong Revilla, hindi ko rin yan binoto. Pati si Bong Revilla, lumabas din pala. Wala ka. Castro, no. Castro, no. Patay. So ito yung explanation dyan. Ito yung explanation daw ni Garcia. Panoorin natin. Pinicture ng botante yung kanyang balota bago niya i-cast. So pag pinindot mo na kasi yung cast, mawawala na yon. Bigla na lang papalit doon ay yung sa QR code, mabe-verify mo ngayon. Pag pinundot mo yung QR code, yung sa QR code, lalabas ngayon yung mismong ballot ID at saka yung encrypted na script. So makikita po natin yon. Doon kasi sa script minsan may nakalagay na pangalan ng isang kandidato, minsan ganyan, pero hindi po nangangulugan na yun ang binoto nila. Talaga pong ganun lang yon kasi yun po yung purpose na Talaga pong ganun lang yun? Palakpakan? Hindi kasi ito hindi naman po sa sinasabi kong may daya. Pero bakit kasi ganun, alam nyo na ganun yung program at alam nyo naman na yan ay irereklamo yan ng mga OFW. Bakit nung una pa lang hindi nyo na agad inayos? Hindi yung dapat ang ginawa nyo pagka-click nung check voting kung sino yung mga lumabas kasi check yun Dapat yun lang. Nangyari kasi siyempre, kahit naman din sino, hindi nyo po masisisi, Comelec. Kahit din naman po ako, kung ako yung nasa kalagayan ng mga OFW,
Hindi ko po talaga makakapag-isip ako ng kung ano-ano kasi nga pag-click ko sa check voting, ang lumabas yung mga pangalan ng mga makakaliwa. 'Di ba? Ayun yung masaklap doon. So eto, parang nabababawan ako dito sa paliwanag ni Garcia. Encryption. Di po ba? So hindi po yun nangangulugan na yun po yung binoto nila. Pero nando sa encrypted script, yung lahat po ng binoto nila. Later po, kapag ka na-translate na yon into human readable, makikita nila na yun pala talaga ang eksaktong mga binoto. Translate? So ibig sabihin, pwedeng magkakabukod-bukod pa ganun. Pwedeng ipiliin kung sino yung ilalagay doon. Ang labo nito Pwede nilang makita pa rin yung mismong encrypted votes nila. Pwede pa rin makita anytime, kahit 2 linggo na nakalilipas, pwede pa rin nilang makita, pero hindi po nila makikita yung mismong pangalan ng mga binoto nila kasi nga po na-encrypt. Bakit hindi pwede? Kasi nga binoto nga nila yun. So titignan talaga ng bumoto yung kung nandun kung pumasok ba talaga. Naku po. Ang gulo mo ito yung isa sa spokesperson ba to or basta ito from Comelec. Ito pa yung isang paliwanag nila dyan mapatungkol dyan sa issue na yan. Nalalabuan ako doon kay Chairman Garcia. Alam nyo, nung nakaraan lang ay may isang attorney na naglabas ng pahayag niya mapatungkol sa mangyayaring dayaan diyan sa Comelec. So, nagtrending yon at bali-balita ako, kinasuhan yung attorney na yun, nakalimutan ko lang kung anong pangalan. No? Pero dito kasi, napakaliwanag, parang na weird. Parang ang weird nung dating kasi pag-click mo ng voting check tapos sasabihin na wala yun. Yung binoto nila pumasok na pero lalabas lang yun dahil parang sa QR daw. Parang ano ba ang gulo. Pati ako nagugulo kaya ang gulo din na explanation ko. Ito, panoorin natin. Baka dito, mas malapit-lapit. Binoto ko, yung may mga nababasa doon sa isang parte nung screen nila na nandoon yung mga iba't iba daw na mga pangalan ng kanila pong mga nababasa. Natanggap nyo na po ba itong mga reklamo na ito, attorney? Tama po, dahil yun naman po nakikita po nila na script na yan, hindi naman po yan yung ballot image ng kanilang binotohan. Yan po ay isang encrypted script kung saan, in fact nga po, kahit tingnan nila po yun, makikita po nila ang lahat ng pangalan ng kandidato sa pagkasenador. Ayun po ay hindi naman po nangangahulugan na yun po yung binoto nila, kundi isa po itong encoded at encrypted script na pagka ginamitan po ng ating verifier ay mahuhugot po yung balota nila. Unfortunately po, hindi pwedeng ipakita ng sistema yung kanilang binoto, yung image, dahil ito po yung magagamit sa vote buying. Wala po pinagkaiba yan kung saan yung resibo po natin sa ACM ay kailangan iwan sa presinto. Hindi, parang ang labo naman sir kasi tapos ngayon sasabihin nyo hindi pag kinlik naman daw yun may kita naman daw kasi ang mangyayari is parang kapag binulgar daw agad kung sino yung binoto mo parang magagamit daw sa vote buying. Ano ko po? Yung hindi yan problema, yung na yan, hindi yan problema na parang ang mangyayari pag pinakita agad ko sino yung naboto, magagamit sa vote buying. Ngayon nga talamak na yung vote buying nakikita nyo naman, di naman siguro kayo mga bulag na namumudmud sila ng pera sa social media. So although wala sa batas yon na kasi ang paliwanag ng Comelec mapatungkol dun sa mga politiko na namimigay ngayon ng pera at ayuda hindi daw parte ng vote buying yun kasi wala pa daw yung eleksyon. Anak ng teteng, wala pa nga eleksyon pero mag-e-eleksyon na, ganun pa rin yun. Sira ulo. Okay, panoorin pa natin. Po, kasi marami na pong nag-post. Kahapon pa nga, umaga, nakipag-ugnayan agad ako kay Chairman Garcia para at least magkaroon ng kalinawan, matulungan yung Comelec sa pag-explain din nito sa ating mga kababayan. So ulitin lang po natin, ang nakalagay kasi doon sa screen po, sir, this is your ballot content.
Kaya Tama po. parang na-conclude nila na, uy, saglit lang, hindi ko binoto to, ba't may pangalan dito? Pero yun pala, lahat ng mga pangalan ng kandidato ay andoon. Tama po kayo dahil yun po ay isang encrypted at encoded script kung saan po iyan po ay parang jumble na mga letters na hindi natin makikita pero pag isinalang po yan sa election verifier ay makikita po yung mismong binoto natin po. Ang isa Wait lang ha. Pag sinalang sa election verifier, so ibig sabihin, yung nangyaring pagboto nila ay hindi pa 100% yun or 99% na yun na talaga yung binoto nila. Kasi kung isasalang, sabi niya kasi, ito, papakinggan natin, no? Isasalang daw mas muna, parang sasalang daw muna sa, ano yun, parang verifier. ng Oh. kalinawan, matulungan yung COMELEC sa pag-explain din nito sa ating mga kababayan. So ulitin lang po natin, ang nakalagay kasi doon sa screen po, sir, this is your ballot content. Kaya Tama po. parang na-conclude nila na, uy, saglit lang, hindi ko binoto to, ba't may pangalan dito? Pero yun pala, lahat ng mga pangalan ng kandidato ay andoon. Tama po kayo dahil yun po ay isang encrypted at encoded script kung saan po iyan po ay parang jumble na mga letters na hindi natin makikita pero pag isinalang po yan sa election verifier ay makikita po yung mismong binoto natin po. Ang isa pa, Naku, delikado din ang labo niyan. So, ibig sabihin, bumoto ang OFW. Tapos, may isa pa palang pagsasalangan. Eto po what if lang naman kung what if po na yung tawag dito, mag-handle nung mga magta-transfer doon sa sinasabi nyong makina. Doon may kita yung binoto hindi natin alam ha. Ito ay ako ay nagtatanong lamang. Paano kung yun ay mabayaran? Paano po kung yun ay masuhulan? Napakayaman po ng gobyerno ngayon. Ang dami ho nilang pangbayad sa mga ganyan. Nakakatakot lang talaga. Kasi nga, kung isipin nyo yung pagboto pala ng OFW, hindi pa pala 99% yun. So may isa pang pagsasalangan. Naku po. Ewan ko na lang talaga. parang nakakalito sa kanila din po, attorney. Alam natin itong mga script na ito or code na ito, hindi po ito para sa mga talaga botante dahil hindi mo maintindihan. Siguro makakaintindi ito yung mga IT expert talaga. Pero bakit po hindi ayon sa pagkasunod-sunod yung may mga pangalan pong lumilitaw po doon, sir? Yun po kasi yung purpose po talaga ng encryption, naka-encode po yan. Dahil kung pagsusunod-sunod rin po natin, wala rin po, makikita din natin yung kumbaga po yung ating sistema na yun pala, pagkakasunod-sunod, titignan mo lang pagkakaiba. Yan po talaga, jumbled po yan talaga. This because encrypted nga po. So ang ibig niya sabihin, pag kililik yung check voting, rumble daw yun lahat. Andun daw lahat ng mga pangalan, halimbawa sa senators. So nandun lahat ng mga tumatakbong senator. Bakit hindi nyo ginawa na alam nyo naman na may magre-reklamo? Ba't hindi nyo ginawa na kapag chinek yung check voting, yung kung ano lang yung binoto, yun lang yung lalabas. Dapat ginawa nyo na nung una pa lang. Dito syempre hindi maiwasan ng mga OFW na maghinala. Talagang halo-halo po sila. Opo. Pero pwede ba itong hindi na maipakita sa mga botante, sir? Kasi parang nagdadagdag lang sa kanilang parang kalituhan po. Hindi naman po, mas gusto po nating ipakita yan. Una, dahil yan po yung confirmation na nabasa at na-save yung kanilang balota. Kalawa, yung parehong script po na yan, ang equivalent pong QR code. Alam niyo po, kung kayo nag-testing po dun sa ating ACM, meron pong QR code yung resibo nyo. Kapag ka po in-scan nyo ng anumang gamit na cellphone yan, makikita niyo po halos ganyan din po yung pangalan, pero naka-jumble siya at maraming mga letra at mga numero. Yan po yung purpose ng encryption. So, yan po, Hindi pa pala maayos yung ganyang online voting na yan, pero isinulong nyo na. Ipinanukala nyo na. Dapat po pala ho dyan, hindi pa naman pala ganyan kaayos yung online voting na yan. Dapat hindi nyo muna pinagamit yan sa mga OFW. Yan ang hirap dyan Diba? Dapat hindi nyo muna itinalaga na etong online voting 101%, wala nang magiging depekto, walang magiging reklamo dyan. Kasi ganito,
Tapos sasabihin nyo, hindi, sinadya kasi namin talaga yung kasi, yun na nga eh. Ang hirap nga kasi doon, hindi mo maiiwasan na maghinala yung mga OFW, yung mga Pilipino na buboto na nasa ibang bansa. Eh ganun nga kasi yung nakita. Unang na hate nga nila yung mga taong yun. Tapos pag check ng checking voting biglang Teddy Casino, Brosas, Franz Castro, kahit naman din ako mawiwindang ako. Kung nakalagay, nakikita nila na halo-halong pangalan at letra dyan, yan ang direct equivalent po ng QR code na kapag ginamitan po natin ng election verifier, ay ma-retrieve po natin yung balota. Pag retrieve ng balota, anong purpose yun? Pwede natin i-print para sa random manual audit, i-print para sa manual tally, at higit sa lahat, pag-audit po natin, pwede pong gawin yan. Ang isa rin sa kanilang hinahanap na mga botante sa overseas din po, attorney, is saan yung resibo? Paano ko malaman na yung akin pong binoto yun talaga? Pwede ko bang makita yung resibo, actual na resibo, or kung ano bang makikita sa screen, patunay na yun talaga yung pinili ko? Ayan po, isang naging malaking desisyon ng COMELEC. Ipapakita ba natin yung resibo sa ating mga kababayan dapat. na merong risk na Dapat nyo ipakita yun kasi dito pa nga lang sa online voting, medyo pumapalya na, naghihinala na yung taong bayan. So karapatan at dapat nyong ipakita yung resibo dahil binoto nila yun. Halimbawa lamang po bumoto ako. So paano ko masusure, doon pa nga lang sa online voting naghihinala na ako, paano ko masusure na talagang yung halimbawa yung 12 Duterte senator, yung 10 Duterte senatorial candidate na binoto ko, paano ko masasatisfy yung sarili ko na yun nga talaga yung binoto ko, yun talaga yung naboto ko. Talagang dapat nyo ipakita yung resibo na yan. kumuha ng screenshot o kaya gumamit ng ibang device. Ang problema po kasi dito, pwedeng magkaroon ng lansadera o scheme para ipakita yung vote buying. So ang naging decision ko, hindi natin ipapakita yung actual na balota para kahit screenshot po nila, makikita nila yung script. Yung script na yan, i-capture po nila yan dahil kung kailangan mag-audit tayo, yan po dapat ang equivalent ng kanilang balota. Yun na nga kung gusto nyo maiwasan yung mga online, yung mga vote buying, ngayon pa lang dapat, nagpanukala na kayo ng batas na walang mga kandidato na namimigay ng bigas, namimigay ng pera sa kada campaign period, sa campaign rally nila. Yun dapat yun. Ang pwede lang ibigay, sombrero, damit, kung pwede, bola. Pero yung iba, lantaran nga, namumudmud ng 1,000, namumudmud ng tingli 500. O ginawa pang hayok sa pera yung mga tiga sa kanila, hinagis na lang pataas. Dapat kung ganyan naman pala din ang inyong katwiran na iniiwasan niyo yung vote buying, dapat doon pa lang mismo sa mga nagte-trending, sa mga naibabalita, lalong-lalo na ng mga vlogger na may mga congressman, mayor, may mga politikong tumatakbo, na may mga kandidatong namimigay ng ayuda at pera. Dapat una yung sinulusyonan yun. Hindi itong sa online voting. So ito po yung parte ng auditability and at the same time, pinananatili natin secure at labas dun sa magbabalak po na mag-vote buying. Safe ba natin sabihin, sir, na yung mga script or yung mga codes hindi intended para sa mga botante? Parang kumbaga i-disregard na. Opo. Intended din po para sa kanila yan dahil pwede po nilang makapture yan. Yung nga pong purpose nun. Nang sa gayon, yan, pag yung capture mo na yan, yung script na yan, pag tinapat natin ito sa actual na balota mo, makikita mo, mariretrieve yan, 1:1, parehong-pareho. Pero hindi nga po ganun kadali ma-decode. Ang purpose po yan, encrypted. Nang hindi po makuha yung mismong balota para maipamigay gamit sa vote buying. So, kung ako ay botante po, paano ko po siya i-appreciate? I-copy-paste ko po ba? I-save ko po ba itong mga napakaraming... Pwede niyo pong gawin yan para nang sa gayon, meron po kayong hawak-hawak. Pag dumating po yung puntong tapos na yung botohan at kailangan na natin mag-audit, kailangan na mag-imprenta sa post sa mga papel, yan po yung patunay natin na yan po yung resibo ninyo. Opo, okay. At least malinaw po sa ating mga kababayan. So, hindi na ito siya mawawala po. Nandyan na talaga ito.
na makikita ng Hindi po, mga yan ang po botante. yung sinasabi po namin na dapat yan ang nakita mo nang bumoto ka kahit bago magtapos yung sistema. Pag binalikan mo yan, yan pa rin ang makikita mo. Opo. Sir, doon sa 1.4 million na registered voter last week, nasa 47,000 mahigit pa lang ang nakapag... Kasi ito lang isipin nyo maigi yan kagaya nga sinabi ko, dapat mas inuna ng COMELEC na solusyonan yung mga kandidato na namimigay ng ayuda, namimigay ng pera sa mga campaign sa mga campaign rally nila. Tapos ang isa pa dito, palagi ding hinahanap ng mga netizen yung ginastusan ng 150 million na ibinasura ng mga balota na kasi 6 million. Paalala lang po 6 million balota po yun. Pwede na hong makapanalo ng isang ng isang senador. So, asan na? Kasi sinabi nila sinunog na daw, binasura na nila. Wala man pinakitang video. So, hindi naman siguro labag sa batas yun para makita ng publiko na yun ay sinunog nyo na, yun ay binasura nyo na talaga, di ba? So, mahirap din kasi sa panahon ho ngayon, COMELEC, hindi naman po ako sa nagbibintang. Pero kung iisipin nyo, ay palagi yung nagkakaroon ng sabi-sabi na yun, yung talagang kada butuhan ay may nangyayaring dayaan. So, dapat kayo, maging na kayo, parang maging advance na kayo na, nagkakatulad nito, nagkamali kami dito sa 6 million na balota. Na ginastusan nga ng 150 million na dapat nga yun yung pinag-uusapan yan, dapat hindi nyo ginagawa yun. Unang-una mali yun, biro mo 150 million binasura mo lang. Ang hirap ang sagwaho ng ganun. So doon pa lang dapat nagiging advance na kayo para hindi rin mamroblema or hindi rin kayo mapagbinta.